Today in Chloe's inbox, Dear Chloe, I am married for 2 years and I have a 3 months old baby. You can call me Ems. Gusto ko po sanang humingi ng payo sa inyo dahil gusto ko po ang mga ibinibigay niyong advice sa mga humihingi ng payo sa inyo. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung babalik po ba kami sa mga in-laws ko. Nandito po kami sa mami ko ngayon. Minsan po ginagawa po naming mag-asawa ang best namin para sa lahat po ng gusto ng mami ko, pero bakit po ganon, DJ Chloe? Parang hindi pa po tanggap ng mami ko ang husband ko at sa lahat po ng bagay, ibang-iba po ako sa mami ko. At kung may ayaw po ang mami ko sa husband ko, pinagsasabihan ko naman po ang husband ko. Pero sa sinasagot naman po niya sa akin, alam ko naman pong tama siya. Kaya po nagyayaya na pong umuwi ang husband ko sa kanila dahil nahihiya na po siya sa mami ko pag palaging may ayaw ang mami ko sa kanya. Litong-lito po ako kung susundin ko ang husband ko na umalis na lang dito at ako naman po ayokong iwanan ng mami ko dahil kami na lang po ng husband ko ang kasama niya. Wala po akong kapatid and my dad passed away 7 years ago. Sana po mabasa niyo po ito. Lagi po akong nakikinig sa inyo. More power and God bless DJ Chloe and to the whole Easy Rock family. Hi Miss M, kung napakahirap ng sitwasyon mo, no? Kasi solong anak ka, may asawa ka, tapos si mami nag-a-attitude. Alam mo, minsan na pag-iisip-isip ko na rin yan kasi nearing na ako sa mga ganong sitwasyon na paano pag nag-retire ka na, paano pagka medyo nagkakaedad ka na. Merong magandang palabas nga ngayon sa Netflix yung How to Make Millions Before Grandma Dies, parang something like that. Pero parang naiisip ko rin yun. I mean, di ba? No one knows kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay sa mundo. Kung tayo ba ay mawawala ng maaga o kung tayo ay mabubuhay pa ng matagal para makasama ang mga apo natin, ang mga anak natin. Your mom is blessed to have her own home na may titirhan siya. And she is blessed to still have you kasi may kasama siya. Hindi niya lang yun nare-realize pa. Kaya para po doon sa mga nagsusolo na sa buhay, na mga may edad na, kung meron kayong mga anak at kasama niyo yung mga anak ninyo, mahirap makisama with each other talaga. But sometimes I think we have to accept that we will come to that point in our lives wherein we would need someone to be with sa pagtanda natin. It's either kadugo natin or we might need a lot of paid help. Kung meron kang anak na makakasama mo, magpakisamahan na lang talaga siguro kayo. Magandang tumanda na meron kang sarili mong bahay, hindi ka makikisama. Pero syempre, ayaw ka rin namang pabayaan ng anak mo dahil mag-isa ka, kaya siguro sinasamahan ka. Ngayon, I can understand where you're coming from. Iniisip mo siguro matanda na si mami at kailangan niya ng kasama. Pwede naman siguro kayong hindi makisama sa both, no, sa family ng asawa mo at ikaw naman sa mother mo, magsarili na lang siguro kayo mag-asawa para alam mo yun, makabuelo rin kayo sa mga kilos ninyong dalawa, kung paano ninyo patatakbuhin ang pamamahay ninyo, ang pamilya ninyo, paano pagpapalaki ang gusto nyong gawin sa mga anak ninyo. It really would be best, it's always best na ang mag-asawa ay, what do you call this, hindi nakikipisan on both sides. Si mami, pwede mong silip-silipin. Maybe you can suggest na bigyan siya ng makakasama para meron naman siyang makakasama. Kung hindi naman at ayaw niya at gusto niya ay nandun ka, you really have to talk to her. At kausapin mo siya na yung asawa mo, hindi mo naman napapalitan yan, di ba? Of course, mahal mo asawa mo. Pero hindi mo kailangan mamili. Pero mahirap, alam ko. Pinapakisama mo ang asawa mo sa nanay mo and at the same time, yung nanay mo naman pinapakisama mo sa asawa mo. Pero syempre, nahihirapan din si husband. Pero ayun na nga, kausapin mo ang mother mo and then sabihin mo sa kanya na
baka mas mahirapan kayong dalawa dahil syempre nagkakaedad na siya. What if may mangyari sa kanya and wala kayong mag-asawa doon. So I think nasa magandang pag-uusap lang yan. Kung talagang hindi at hindi sila magkakasundo at hindi rin naman na makakapagpasensya si husband, I would really give you an advice or would suggest na magsarili kayong dalawa para wala kayong problema. And then si mommy, bisitahin mo na lang siguro every weekend kung kakayanin mo para at least nakikita mo pa rin siya. Huwag naman yung sobrang layo. I am blessed to have a sister na kasama ng nanay ko. Although hindi rin naman bed of roses ang pagsasama ng nanay ko, who is also a byuda na rin, and my sister sa probinsya, magkasama silang dalawa. Hindi rin naman palagi okay ang relationship nila, pero ako kasi dahil malayo ako, kung saan akong part makakatulong, talagang tumutulong ako dun sa part na yon, especially sa finances, halimbawa, na hindi na problema naman yung kapatid ko sa iba pang pangangailangan ng nanay ko, no? So yun, I am blessed na nandun yung kapatid ko at kasama ni mother. Pero siguro kung wala, I might also have the same problem na meron ka. But thank God, nagagawa naman namin ang paraan na I just tell them both na, they're blessed because my dad, when he left, meron kaming bahay at magkasama sila doon. And they have each other. Kasi mahirap na rin, matanda na rin yung nanay namin. Alam nyo naman yung mga medyo nagkakaedad na, they sometimes feel emotional and feeling nila kaya pa rin nilang mag-isa. But when in fact, hindi na. Kailangan na rin talaga nila ng makakasama. And wala sa kultura natin na nagpapabaya tayo sa ating mga magulang. Yung debate na hindi obligasyon ng mga anak, obligasyon po natin yun. Okay? It is our obligation na i-ensure na yung mga anak mga magulang natin ay nasa maayos na kalagayan habang sila ay tumatanda. Hindi ko na po kayang sagutin yung merong mga issue sa mga magulang nila. Hindi ko rin po sila masisisi kung bakit nagpapabaya yung iba sa mga magulang nila. They might have their reasons, pero dahil mahal natin ang mga magulang natin at pinalaki tayo ng tama, pinalaki tayo sa pagmamahal, obligasyon po natin talaga ang ating mga magulang natin. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Darating din tayo sa time na tayo ay tatanda at mangangailangan din tayo ng tulong at ng pag-assist ng ating mga anak, ng ating mga apo. So, alam mo yon, dumarating yung time na nagkakabaliktad ang role ng magulang at ng anak. Dati ikaw nag-aalaga sa anak mo. Ikaw nagpalaki, nag-aalaga, nag-aasikaso. Darating yung time kung ikaw ay i-blessed ng Panginoon ng mahabang buhay na yung anak mo naman ay aalagaan ka. Kaya sa mga magulang, alagaan po natin ng maayos ang ating mga anak. Kung hindi man nila tayo lingunin pagdating ng panahon sa ating pagtanda, at least we tried our best dahil yun po ay obligasyon natin sa kanila. It really is our obligation na hindi pabayaan ng mga anak natin. So okay, medyo lumalayo na tayo. Pag-uusap lang yan, Ems, no? Kausapin mo si Mommy. Ayaw mukha mo siyang pabayaan, mag-isa. Ayaw mukha mo siyang nag-iisa sa bahay. At malaking bagay ikaw mo na kasama kanya at ang asawa mo dahil ano man ang mangyari, merong mag-a-assist sa kanya agad-agad. So I hope I was able to help. Simpleng pag-uusap lang yan. Ngayon, kung hindi talaga madadala sa ganung usapan, para sa akin, pinakamaganda, pumisan kayong mag-asawa, huwag kayong makitira on both sides. Thank you for your letter and God bless. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.